ano to, hindi to advisable pakinggan ng may depression. Ewan ko lang ha. Yo! Welcome back dito sa channel. At syempre, alam nyo na to. Syempre, magre-review ulit tayo ng mga track. May isang track pala. Marami nagre-request sa atin. Itong kanta na to. Halos, ewan ko, ang dami nila. Sobrang daming nagre-request. Especially sa mga fans ng SB19. Napakaraming nagre-request nito. Ewan ko, siguro ang daming may bias kay kay Pablo no? Si Pablo yata ang pinakamaraming may bias sa sa SB19 Ang dami nagre-request itong Presyon by Pablo. Ayan. Sa request ni Victoria's Secret 143, Presyon by Pablo. Next, please. Ano sabi niya? Kaya ito, gagawin na natin siya ng reaction video. Ang dami nagre-request nito. Hindi ko pa siya pinapakinggan. Pero bago ang lahat, syempre, ano muna tayo? Shoutout muna natin yung mga malulupit nating commentators, yung mga matatalino nating commentators dyan. Shoutout sa inyo. Ito, ayon kay Sestams. Thanks for breaking down Joshua tonight. Please check out SB19. Ken and Phelips. Phelips ba to? Or Ken or Philip? Siguro isa lang tong Ken tsaka Philip. Rockstar and Stray Dogs. Another level of hip-hop naman. Oh, talaga? Sige, subukan natin to Another level of hip-hop naman. We'd love to hear your thoughts on those tracks. Philip is part of BBPH Hip-Hop Class of 2024. Ano yung BBPH? Hindi ko siya, Hindi ko siya alam kung ano yung BBPH. Next natin, kay Jen_21. React nyo rin po ang Laluna at Butatami Pablo, yung co-member ni Josh and leader ng SB19. Okay, yung leader ng... si Pablo nga, SB19 yung leader. Kaya ang daming siguro may bias sa kanya, no? By the way, he's the main rapper of the group. At medyo naiwagaan ako dito kay Pablo. Talagang ang daming sasuggest. Next natin kay Girlish28. Kaya po ang tawag sa group nila is Soundbreak 19. Soundbreak 19. Okay. SB, kaya SB19, no? Soundbreak 19. They are breaking the norms. Sa group nila, 3 silang rapper, iba-ibang style. Maybe ang magugustuhan mo is si Pablo. Check Presyon. Try mo din. Determinado MB with Pablo's brother. Maraming nagre-request itong Presyon na to, kaya tirahin na natin talaga to. Ito, next kay Faye_BN Jujitsu BR8. Hindi ko siya Hip-hop pop combination po. May EDM mix din. May kanya-kanya din naman tayong preference. Request naman po minsan mag-rap kayo kahit konti lang para po marinig namin. Sayang naman ang talent ko, hindi mo papakinggan. Oo nga naman. Pero sige, susunod natin Magagawa ako ng sample. Mag-rap tayo. Mag-upload tayo ng video natin na nag-rap tayo Pero marami akong upload na video sa mga track ko dito sa channel natin. Check nyo na lang kung pagdamutan nyo na rin, syempre dalaw-dalawin nyo kahit konti lang. At maraming salamat na rin in advance. Nasabi niya, para marinig namin, sayang naman ang talent kung hindi mo papakinggan. By the way, nag-perform na po siya sa Grammy Global Spin. Napili po siya dahil sa artistry niya sa pagsulat ng kanta at sa pag-promote ng OPM sa international level. Okay? Kaya na to kay Josh Callen to ng Ay naman kay Kenji Erlina T6R Skastakli Jansky and Yuri Dope. Shish. So si Island Boss 2024. Sige, subukan natin to. Ito, next natin kung tignan natin to kung to. Kay Skastakli. Ay naman kay Saidara in the Stove We Filled, ewan ko. Okay, now I know kung bakit di sila makarelate sa Get Right. Siguro di nila gets dahil English. Pansin ko lang. Sorry didn't mean to offend anyone who can't understand English bars. Ang Wish kasi ay international platform. Wish US, Wish Korea. International ang target audience ng Wish at maraming international at active fans ang SB19. 18 here, by the way. Okay, tama nga naman siguro. Siguro may point din pero hindi naman majority ng hip-hop hindi nakaka-gets ng English. Marami pa rin tayong malulupit na Tagalog rapper dyan na nakakaano ng English, syempre. Especially sila Shay, diba? Sila Enigma, sila Looney, yan, mga talagang nakaka-appreciate ng English bars. Hindi pa ba? Sa mga flip-top battle, madami sila Marshall Bonifacio, sila APOC, yan, mga
Ayan talaga, mga pure hip-hop talaga. Minsan, si Tupac minsan nagme-metal na nakikita ko. Marami pa rin nakakaintindi ng mga, ano yan, sila Frus. Yan, mga Inglesero sa battle, pero Tagalog. Hindi naman majority ng hip-hop hindi nakakagets ng English. Marami pa rin, sobrang dami. Kahit yung mga hindi kilala, marami pa rin hip-hop na ano. Siguro hindi lang sila sanay na ang hip-hop ganun na ngayon. Siguro marami pa sa atin na hindi handa, no? Marami pang hip-hop, mga pure hip-hop na hindi handa, na meron na tayong modern hip-hop na tinatawag na ganun, yung ganung klaseng hip-hop katulad ng SB19 nila, Josh Callen, no? Kasi hindi pa sila siguro handa na yun, na ganun yung ano natin, ganun yung pananamit, ganun na yung swag, ganun na yung yung aura na isang hip-hop ngayon. Although hindi naman talaga sila as in pure na real hip-hop. Unlike kanila, sino ba yung mga OG natin na hip-hop, diba? Sa ibang bansa sila Bone Thugs and Harmony, diba? Ganun pa rin mga pananamit nila Tech-9, nila pa ba? Nila Busta Rhymes, yan, nila Eminem, diba? Hindi pa rin naman sila ganun talaga pumorma. Kumbaga, ang ine-expect pa rin natin ng mga Pinoy, siguro yung ganun pa rin, yung ganun itsura pa rin. Na hindi yung iba hindi na aware na may ganito ng mukha, may ganito ng mukha, may iba ng mukha yung hip-hop natin, na nahahaluan na kasi tayo. Sobrang lakas ng hip-hop ngayon, pinapasok tayo ng kahit anong genre. Yan, diba? Yun ang hindi, alam nila na malakas ang hip-hop, pero hindi nila alam na sa sobrang lakas ng hip-hop, ang dami nang nakikipag-collab, ang dami ng collaboration ng hip-hop sa iba-ibang genre. Tulad ng hip-hop alternative, diba? May mga ganun. Minsan nga, si Glock 9, diba? Kasama banda, diba? Sila Chito Miranda, diba? Minsan banda sila pero nag-rap sila. Sino pa ba? Sa pop naman, diba? Ito yung SB19 na to, diba? Kay Glock 9 pa rin, kasama yung mga pop. Minsan yung ano pa ba yung Almost, halos pop na rin yung tunog ng Almost, pero hip hop sila, diba? Hip hop pop, diba? Sino pa? Mga siguro hindi lang tayo sanay na gano'n, na siguro ang pa rin natin katulad na nung kanila, forma nila Haring Monkey, na talagang ang lakas makatupak vibes nila, Paul and Bolen, mga ganong hip hop. Siguro ayun pa rin yung preferences nila, na ganun yung forma ng totoong hip hop. Siguro tingin ko lang naman yun. Okay, next tayo kay Enjoy Music. The awards of which is 100,000 pesos goes to the charity the artists have chosen. Okay, maganda rin pala yung advocacy ng Wish. May charity pala yun. Ewan ko lang kung sa artist may natatanggap yung mga nananalong artist. Kung meron pa lang charity pinagbibigyan ng nanalo, na napili ng nanalong artist. Okay, simulan na natin to. Huwag na natin tong patagalin. Presyon by Pablo. Wala akong nakitang MV nito lyric video lang siya. Wala akong makita Tsaka napansin ko sa kanya, lang siya, 176k views lang 4 months ago. Ayoko namang pero ang in-expect dito nasa million views na to. Hindi ko lang alam sa Spotify kung ilang views na to, pero sa YouTube nakita ko siya na 176k lang. Parang mababa siya para sa isang Pablo, sa isang SB19 leader na maraming nagsasuggest at maraming humahanga sa kanya. Yun lang naman sa akin. Huwag na natin ito patagalin. Simulan na natin ito. Let's go. Hey, ulit natin konti nalate ako Presyon. Ano ba ang presyon? Presyon, parang pressure, ganun? Impression, ano ba yung presyon? Ano ba ang presyon? Parang pressure ba yun?
Presyon or pressure nga. Force, puwersa, arte, no? Puwersa. Yan. Game. Kumusta na? Ay tagal ko nang nag-oobserba. Gabi-gabing nagtataka, ba't ba ganun-ganun na lang sila? Grabe yung karakter ng boses nito. Para siyang parang ang dark ng tunog niya. Tapos ang dark ng karakter ng boses niya. Sarap. Kasi kahapon narinig ko siya kumanta, 'di ba, sa Kalakal. Ang lambing-lambing ng boses niya ron, ang soft. Pero dito ano siya, medyo dark. Tsaka ano ba? Bilhin natin. Sobrang dark ng karakter ng vocals niya. Kumusta na? Ay tagal ko nang nag-oobserba. Gabi-gabing nagtataka, ba't ba ganun-ganun na lang sila? Tinanong ko sa kanya, ang sabi niya, di ko alam pero magbabayad sila. Okay, parang depression ba to? Parang ganun, parang may umaano sa ano niya, no? Parang may gumugulo sa isip niya, tapos tinatanong niya yung bakit parang nagtatanong siya. Tinanong ko sa kanya, ang sabi niya, sabi niya, oh, ay tagal ko nang nag-oobserba. Gabi-gabing nagtataka, ba't ba ganun-ganun na lang sila? Tinanong ko sa kanya, ang sabi niya, di ko parang maraming nag-aano sa kanya, nag-down. Pero para siyang meron siyang alter ego. Meron siyang alter ego na may kausap siya sa sarili niya na di ko alam, pero magbabayad sila. Parang may nagsalitang ganun. Alter ego niya siguro. Walang pero magbabayad sila. Pasensya na, matinding dinanas niya. Pinulupot ang lubid sa leeg ng kanyang kaluluwa at sinabit sa puno ng pamantayan nila. Uy, putang ino, grabe naman to. Grabe yung humor naman na ito. Takay na parang ang lalim naman no? Parang naglubid tas sinabit sa puno ng pamantayan. Grabe naman ang humor na ito. Napakalawak ng ano nun, napakalawak ng mensahe na yun. Napakalalim na napakalawak ng ang daming pwedeng itakal dun sa mensahe na yun. Ulitin natin Nanas niya, pinulupot ang lubid sa leeg. Parang ano siya, nag-suicide tapos ng kanyang kaluluwa at sinabit sa puno ng pamantayan. Parang ano no, parang ano na lang ako, total ganito yung gusto nyo, parang ganun ba yun? Parang maraming may ano sa akin. Hindi, parang ganun nga siguro no, hindi nila ako gusto, siguro gusto nila mamatay ako, kaya pamatay ako. Tapos ayun yung pamantayan na di yan, ganito na mamatay ka na, parang ganun. Ewan ko ang lawak nun, ang lawak ng mensahe na yun. Balik natin konti. Matinding dinanas niya, pinulupot ang lubid sa leeg ng kanyang kaluluwa at sinabit sa puno ng pamantayan nila habang pasa ng bigat ng bawat panghuhusga. Tama nga, yun nga. Ay, grabe to. Ang dark, napakadilim, suicidal. Para siyang ano, ang hirap nito iparinig sa mga may depression. So ano to, hindi to advisable pakinggan ng may depression. Ewan ko lang hindi ko pa naalungkat yung kanta Kasi ano nito, ang lakas nito. Ang lakas makarelate ng may mga depression dito. Pero para sa akin dito, advisable pakinggan ng may mga depression. Pag mga ganito, ang daming maglalaro sa isip nila. Pag ganito. Continue tayo. Adama mo nila habang pasa ng bigat ng bawat panghuhusga. Adama mo ba? O sige, eto na. Umpisa pa lang meron na akong babala. Di ko kasalanan na sunod ang kaganapan. Kayo rin naman na nagula. Tubod ibinalik ko, nagbulat kayo sa kabila ng mga pasang malato ko. Nasa galing walang dumanak na tugo. Galing sa inosente, napikit gulo-gulo. Kasi tumalingan, mga barata na wala naman. Utang ina, grabe naman to. Parang si Numerous, no? Kung kilala nyo si Numerous, check nyo si Numerous. Grabe, nagpapasrap pala to. Hindi ko na pinakinggan yung mensahe. Nag-ano na ako Yung
sonically, pakinggan siya. Ang ganda pakinggan eh. Nung ano niya, nung flow niya, yung cadence niya, ang galing. Parang ano eh, parang Tech 9 na ano eh. Basta pakinggan nyo si Numerous pag nagpasarap. Kung underground din siya, underground rap artist din siya. Pero sikat siya sa underground. Numerous 187 sa Chakra. Kung may nakakilala sa iyo sa Chakra. Parang ganun yung karakter ng boss niya, yung yung mga ganun siya. Pakinggan natin, men. Balik natin. Medyo hindi ko alam kung saan ako magpo-focus, kung sa lyrics ba o sa sa lyrics ba o sa flow eh. Kasi ang hirap niya ang hirap mag-focus sa dalawang na gusto mo kaya ngayon subukan nating halukayin yung sinasabi. Kasi meron tayong ganun may mga ganung style sa rap na dinadaan na lang sa bilis, dinadaan na lang sa flow, dinadaan sa ganda ng deliver, ng conviction, dinadaan na lang sa ganun. Pero wala namang wala siyang mensahe, wala siyang sense, may mga ganun eh. Ngayon tingnan natin kung ano yung mensahe ng sinasabi rito. Pero feeling ko meron kasi temahan to eh, may tema siya eh. Kaya tingnan natin. Napakahirap gumawa ng isang ganung flow Mahirap gumamit ng ganung flow na consistent na ganung flow na hindi sinasacrifice yung thoughts ng mensahe. Kung nagigets nyo ako kasi oras na gumamit ka ng ganung flow, ganun ka flawless na na tugmaan, ganun ka flawless na delivery, ganun ka na cadence, yung para siyang yung ganun siya kapantay. Ang hirap niya kasi oras na gumamit ka ng mga magkakatugma na sobrang extended, pag nag-extended multi ka kasi minsan nasa-sacrifice na yung thoughts ng mensahe mo eh. Minsan sa sobrang kagustuhan mong sa sobrang kagustuhan mong mag-multi ng matagal, minsan nasa-sacrifice na yung mensahe mo eh. Hindi na nila naaabot yung pinaka-pinupunto mo. Sobrang gusto mo lang na, ito, tugma, iko to, ganyan. Yung mga ganun. Para siyang Pero sa ganito, mahirap gumawa. Kasi, pag magra-rap ako, alba, ikaw, kung magra-rap ka, na represent lang yung pagalingan lang, payabangan lang, kayang-kaya yung magparami ka ng mag-extended multi ka. Kahit mag-multi ka walang hanggan. Kasi yabangan lang naman yun. Wala namang doon, napakalawak ng isang tema ng yabangan. Hindi katulad ng ganto. Syempre, piling-pili yung mga words na magagamit mo rito. Kumbaga, yung gagamitin mo mga tugmaan, piling-pili lang din na tugma siya pero hindi naman talaga. Tugma siya pero hindi pwede sa temahan na ganito. Alam mo yun, yung ganun. Kaya, game natin, halungkatin natin to. Bigat ng bawat panghusga, dama mo ba? O sige, ito na. Umpisa pa lang meron na. Parang ito na yung alter ego niya, yung nagsasalita. Umpisa pa lang meron na siyang babala. Ako babala, di ko kasalanan na sunod na kaganapan kayo rin. Okay. Sunod na kabanata, kayo rin naman ang nagpunla. Kumbaga, kayo rin naman ang dahilan. Mananagula, tuwid ibinali ko, nagbulat kayo sa kabila ng mga pasang malatat o nasa... Pasang malatat. Uy, puto. Kayo sa kabila ng mga... Ito man ito. Nakaganapan kayo rin naman nanagula, tuwid ibinali ko. Tuwid ay binali ko. Binali ko. Pwede rin, diba? Binali ko. Although pares lang naman sila ng thoughts. Nagbalat kayo sa... Nagbalat kayo. Kabila ng mga... Okay, men. Grabe to, men. Nagpapanggap lang siya siguro ng masaya sa kabila ng mga pasang malata to. Puta na lang, galing naman na ito. Pasang malata to na hindi na natatanggal na pasa, diba? Ibig sabihin, araw-araw na ganun, diba? Constant na ganun lagi, diba? Nang sa gano'y walang dumanak na dugo. Ok. Ulitin ko ha. Medyo dito parang nawala eh. Dito nang sa gano'y walang dumanak na dugong. Subukan ko ulit, balik natin ha.
Medyo parang lumis yung ano doon. Umpisa pa lang meron na akong babala. Di ko kasalanan na sunod na kaganapan. Kayo rin naman na nagpula. Tubod di pinalik ko, nagbulat kayo sa kabila ng mga nagbalat kayo, malata to, di ba? Multi, ha? Pero hindi na sacrifice yung tots. Isang malata ko, nasa galing walang dumanak na dugo. Galing sa Walang dumanak na dugo. Galing sa ino. Galing sa ino, sa ino. inosente na pikit bulo-bulo. Walang dugo, ano? Sabi niya. Nang sa ganun walang dumanak na dugong Na dugo. Galing sa inosente. nadugong galing sa inosente na pikit bulag kuno. Paano ba? Parang humiwala yung ano na yun, na humiwala yung tots. Kasi sabi niya dun sa una, ulitin natin ha. Nagpula. Tubod di pinalik ko, nagbulat kayo sa kabila ng mga pasang malata ko. Nasa galing walang dumanak na dugo. Galing sa inosente na pikit bulo-bulo. Ah, okay. Tama nga, nagpanggap lang siya. Parang nagpapanggap siya na masaya kahit marami na siyang nararamdam, marami na siyang pinagdadaanan para walang dumanak na dugo na galing sa inosenteng pikit bulag kuno. Para hindi makita na nahirapan siya, ganun. Papanggap siya na para makita sa kanya okay lang siya na hindi mag-isip, na hindi mag-isip ng dark na yung inosente na pikit bulag kuno, yung bulag kuno. Hindi ko na siya dito sa bulag kuno, parang ano na. Kasi pag bulag kuno, ibig sabihin parang nagkukunyari yan, nagbubulag-bulagan, di ba ganun? O hiwalay na tong tots na to. Pero dito pasok pa rin galing sa inosente na pikit bulag kuno. Ayun lang naman sa akin ha. Continue tayo. Tumanak na dugo, galing sa inosente na pikit bulo-bulo. Katanungalingan, mga balata na wala na makabuluhan. Galing sa boss na walang paninindigan. Kahit pa ito rin mo kay pikit papilitin pagaluin na balat sa mga sinalubang. Uy, tama na, okay. Kasinungalingan kahit ano sabi niya? Ay na kasi ako sa memory. Galing sa boss na walang paninindigan. Kahit pa ito rin mo kay pikit papilitin pagaluin na balat sa mga kahit pili mong kaibigan. Oo, may mga ganun talaga. Ulit natin. Galing sa boses na walang paninindigan. Galing sa boses na walang paninindigan. Ito yung mga siguro yung mga walang mga walang isang salita kasi walang isang salita kasi sabi niya kahit pa ituring mong kaibigan, pwede ka pa rin niyang baliktarin, di ba? May ganun talaga, totoo yun, men. Totoo yun. Sobrang lawak ng imagery na pinapakita niya rito. Sobrang lawak ng senaryong pinoportrait niya rito. Parang lumalabas na rito na depression sa kaibigan ganun Isa na yun yung kaibigan, tapos yung mga nang mapapanghusga. Clear natin. Pilitin pagaluin na balat sa mga sinalubang pwes. Ito ng oras na paniningil, di na mo rin pasisingil. Magpipigil ako katotohanan na ang kikite. Puta, grabe yung multi, no? Pasok na pasok, men. Pasok na pasok yun. Katotohanan na ang kikitil. Hindi na siya masisingil. Pwes, ito ng oras na paniningil, di na mo rin pasisingil. Magpipigil ako katotohanan na paniningil, di na mo rin pasisingil. Magpipigil ako katotohanan. Mapipigil lang kung ang katotohanan ng kikitil. Men. Hindi na raw siya hindi na raw siya magpapapigil. Maniningil na raw siya. Mapipigilan lang daw siya kung ang katotohanan na ang kikitil. Parang napakalalim, men. Napakalalim ng niya rin, pinoportray niya rito. Sobrang lalim ng mensahe niya rito. Napakalalim ng thoughts. Maraming pwedeng pagpuntahan ng thoughts Marami siyang pwedeng puntahan. Kunyari, ito yung thoughts. Pwedeng bilang ako, ito yung ganito yung pagkakaintindi ko. Pwedeng ikaw, ganito pagkakaintindi mo. Pwedeng sila, ganito yung pagkakaintindi nila. Ganun, napakarami ang daming pinapakawalang thoughts. At the same time, ang galing kasi nagpapasrap siya considering na nasa temahan siya. Tapos napaka-meticuloso ng multi niya. Hindi siya basta minulti lang. Talagang pasok.
Pati yung cadence, yung nakideng, gumaganon. Okay sa akin yun. Continue tayo. Nasa 1 minute pa lang tayo pero napakarami na. Napakadami na ng ano nito. Napakadami na. Mata sa mata, pangil sa pangil, pinsalang ginawa, ngayon ay harapin. Ramdam na ba ang presyon? Ramdam na ba ang presyon? Handa ka na ba sa mga bunga ng iyong aksyon? Okay. Okay. Kumbaga, ito na, naghihigante na. Parang karma na, no? Parang umano na yung karma no, mula sa depression na napunta na sa karma. Karma na nung pinapasaringan niya. Ramdam na ba ang presyon? Handa ka na ba sa mga bunga ng iyong aksyon? Ramdam na ba ang presyon? Ramdam na ba ang presyon? Wala ka na magagawa pa! Lumipas ang araw na natili sa aking kahon. Ilang taong nakagapos naghihintay sa panahon. Ako ay makalaya sa sariling pagkakakulong. Di ko kailangan ng tulong kasi mas kailangan niyo yun. Sheesh. Nanatili lang daw siya sa kaon. Yung laya, wala siyang pakialam. Yung tulong, wala rin siyang pakialam. Ulitin natin konti. Nakagapos naghihintay sa panahon. Ako ay makalaya sa sariling pagkakakulong. Di ko kailangan ng tulong kasi mas parang mas ano niya, mas prefer niya yung sarili lang, mag-isa lang siyang babangon. Dahil nga siguro wala na siyang tiwala dahil nga sa nangyayari sa paligid niya, lalo sa mga kaibigan niya, 'di ba? Sabi niya kanina. Parang ganon. Kailangan niyo yun. Pinili kong manahimik kahit ang kaluluwa'y gutom. Nilayo ang sarili dahil nga alam na alam kong wala akong ideya sa kung hanggang saan ka. Tayo na. Feeling ko kaya ano to, kaya hindi to masyadong na-promote sa mainstream kasi sobrang underground ng ano niya. Sobrang underground ng atake niya. Hindi siya pang mainstream. Feeling ko hindi siya pwedeng kantahin sa TV eh. Siguro kaya ganun lang yung views. Hindi siya masyadong na-promote. Pero si Pablo yun. Grabe, napaka ano nito. Ngayon na ano pansin ko kasi unang first impression ko kay Pablo, ano siya? More on mainstream lang. More on ano lang siya, more on dun lang. Na ano siya, hindi siya, wala akong nakikitang karakter. Yung sa mukha niya, yung kahapon, yung pinakinggan ko yung kalakal. Sa mukha niya yun, wala akong nakikitang karakter na kaya niyang gumawa ng ganito. Yun yung sa akin. Siguro kaya wala ding MB. Dahil hindi siya ganun talaga ma-promote. Hindi siya pwedeng ma-promote ng, kasi explicit yung mga sinasabi niya. Knowing na mas maraming nakikinig sa kanila ng mga kababaihan, mga bata, di ba? Siguro ganun. Hindi ko alam hindi ko sure Itama nyo ako kung, kasi ngayon ko lang sila na subaybayan. Ngayon ito lang, halos wala pa akong 1 linggo nakikinig sa kanila. Tingnan natin. Pero hindi talaga ako nakikinig, kumbaga ito lang. Kung ano lang yung naparinggan ko, ito lang. Ito ngayon ko lang ito napainggan. Ganun lang. Kahit ang kaluluwa'y gutom, nilayo ang sarili dahil nga alam na alam kong wala akong ideya sa kung hanggang saan kanyang tugon. Ngayong basag ng katahimikan, damhin mo ang presyon. Malugod akong ginawit kasunod, may panlalait hugot. Saksak sa kaling, pumagitan pa ang langit. Mga ganit, pasalit, tutukan kahiyan at ang pasakit. Alulod ko'y pinununo ng ganit, nakatugon, nakatapos sa panunong banik. Shit, putangin na alulod ko, parang, kasi alulod, di ba yung parang tubo yun? Na daluyan. Ngayon yung parang tinutukoy niyang alulod yung mga ugat. Siguro ugat sa ulo niya, pinuno na ng galit. Kaya sumabog na siya. Kaya naghiganti siya. Kaya eto, dami niyo yung presyon. Putang na grabe to. Ulitin natin to. Kasi mas kailangan niyo yun. Pinili kong manahimik kahit ang kaluluwa'y gutom. Diba, men? Nilayo ang sarili dahil nga alam na alam kong
Wala akong ideya sa kung hanggang saan kanyang tugon ngayong basag ng katahimikan. Sino kayang kanyang tugon? Si ano? Diyos kaya yun? Wala akong ideya kung hanggang saan ang kanyang tugon. Siguro Diyos yun. No? Ayun o. Ideya sa kung hanggang saan kanyang tugon ngayong basag ng katahimikan. Damhin mo ang presyon. Malugod akong ginawit kasunod. Di palalait hugot. Saksak sakaling pumagitan pa ang langit. Hugot saksak. Sakaling pumamagitan. Parang mali yung pumagitan. Parang pumamagitan niya tayo, di ba? Parang gumitna, di ba? Pumagitan. Para siyang ano. Parang kulang. Ewan ko lang Pumagitna pa ang langit. Parang ganun, di ba? Dapat ganun yun, di ba? Pero yung pumagitan. Hindi ko sure. Mga ganit, pansalit, tutukan kahiyan at ang pasakit. Alulod ko'y pinununo ng ganit. Nakatugon, nakatapos sa paano. Pati yung yung pillars niya, yung second voice niya, talagang kung nasan yung pinakamadiin na mensahe, doon niya ididiin para mas ramdam mo yung niya, yung conviction. 'Di ba? Ay, ganun, men. Ang langit, mga ganit, pansalit, tutukan kahiyan at ang pasakit. Alulod ko'y pinununo ng ganit. Nakatugon, nakatapos sa panunong balik. Ang tugon, walang katapusang panunumbalik po. Wala. Infinite na raw po. Infinity na. Wala nang katapusan tong paghihiganti na to. Ganto siya magalit. Kasi dati ako, alam mo, meron akong kanta. Till now, di ko pa siya nilalabas. 2016 ko pa siya kanta. Ano naman siya, ganito rin, galit din. Pero, siya, sobrang hard niya. Sinali ko siya sa contest, dati. Na marami din umanga sa akin. Sa contest na yun. Pero hindi ako nanalo kasi hindi ko kaya i-perform. Napakahirap i-perform. Kasi nga galit yung boses. Pero, ganito rin, yung paghihigante. Tungkol din sa paghihigante yun, yung tema ko. Tapos nakikita ko yung ganun dito. Na walang hangganang paghihigante. Ganto magalit ang inape. Parang ganun. Ganto gumante ang ape. Ganun. Men. Tingnan tayo. Tutukan kahiyan at ang pasakit. Alulod ko'y pinununo ng ganit. Nakatugon, nakatapos sa panunong balik. Manila, alagay nyo na yung nakawala. Na ako sa aking tanikala. Pati sa lolo, balik wala. Shit. Ang galing, men. Ang galing ng tugmaan. Ang galing ng tugmaan, ang galing ng flow. Ang galing ng ang galing ng pagkakaano ng putol yung baliwa. Baliwala. Paano? Baliwa. Baliwa. Gumagano siya. Nakatapos sa panunong balik. Manila, alagay nyo na yung nakawala. Na ako sa aking tanikala. Pati sa lolo, balik wala. Umasakit tulong, tiniyuno. Nagawa sa mga inanakit ko. Palahibo, tatayo sa gagawin ko. Itong hato ng diurado. Kung nilang pinagkanulo. Mata sa mata. Pangit sa pangil. Pinsalang ginawa. Iyong ginawa. Ngayon ay harapin. Ramdam na ba ang presyon? Ramdam na ba ang presyon? Handa ka na ba? Alam niyo yung gantong chorus, gantong style ng chorus. Narinig ko lang to dati pa, yung gantong style ng chorus since 187 days pa. Wala na ako narinig na gantong rap ngayon, men. Wala na ako naririnig na gantong gantong atake. Lalo tong chorus na to. Narinig ko lang to dati pa since 2011, mga ganyan, 2010 pababa. Kasi nung pumasok tong 2014 hanggang ngayon, hindi na siya yung gantong. Ngayon nakarinig ulit ako ng gantong atake ng chorus. Narinig ko lang to sa 187. Kanila 2 Blacks. Kanila Stanley Mike, yan. Narinig ko lang yung gantong delivery ng chorus. Ngayon wala na gumagay. More than gang na tayo ngayon Pressure, ramdam na ba ang pressure? Handa ka na ba sa mga siguro hindi rin siya ganun kalaki yung views dahil sa dahil dito sa
hindi ganun ka modern yung bitawan. Pero hindi eh. Para sa akin, timeless to eh. Timeless yung gantong bitawan, men. Pwede mo itong pakinggan ng 2008, men. Pwede mo itong pakinggan ng 2010, 11, 12. Pwede mo itong pakinggan ng 2050, 2040. Ganito ka timeless, men, yung gantong atake. Para sa akin para sa akin. Yung gantong estilo, napaka-timeless ito. Kasi ito, hindi ito nauso eh. Gantong flow, hindi ito nauso eh. Unlike katulad ng flow ni Heb Abbey, flow nila Nate Man. Diba? Talaga may kilala mo. Ganito. Nate Man yan. Ito. Ano to? Ano to? Heb Abbey tong flow na to. Ganyan. Di siya nauso, men. Talagang para sa akin napaka-timeless yung mga ganyan. Gantong bitawan. Relevant pa rin siya kahit sa pakinggan mo siya ng 2010 pababa. Relevant pa rin siya kahit pakinggan mo siya 2030 pataas. Para sa akin, ganun. Hindi ano yun hindi no bias yun, men Kasi nakikita ko yung talaga, men, hindi sa hindi rin sa pagbubuhat ng bangko. May mga ganito rin akong atake ng kanta. Na hindi ako saka na natin pag-usapan yan. Continue tayo. Malang yung aksyon, ramdam na ba ang presyon? Ramdam na ba ang presyon? Wala ka nang magagawa, wala konsiderasyon. Biglang ganun yun. Ano mo ka, dahil wala kang konsiderasyon, puking ng ina mo ka, eto sa'yo. Ramdam na ba ang presyon? Yan, para yan sa mga mensahe sa mga sip-sip na katrabaho. Putangin na mo, wala kang konsentrasyon. Kaya ito, gagantihan ka namin. Parang ganun no? Wala kang konsiderasyon. Ay na mo ka, sumbong ka na sumbong. O yan. Natapos namin. Grabe yun, men. Grabe. Speechless ako, men. Kaya pala marami nagsasuggest ng kanta na to. Grabe, men. Grabe yun. Yung verse structure, para sa akin, although may konting mga hindi naman talaga ganun, pero hindi na importante yun, men. Kayang takpan yun ng mga sumunod. Although may mga tugmaan doon na hindi naman talaga perfect, pero wala na yun, wala yun. Pakatindi ng yung correlation ng mga salita ng mga minulti niya, yung mga correlation, pasok na pasok din para sa akin. Kung meron man konting-konti lang din, hindi na para pa bigyan ng inarte yun. Yung punto, men, damn. Yung punto, hindi siya umiwalay sa punto kahit na nagmumulti siya ng walang hanggan dun, Hindi naman multi ng walang hanggan, kumbaga dikit-dikit yung tugmaan niya. Kahit dikit-dikit yung tugmaan niya, hindi siya umihiwalay dun sa thoughts niya, dun sa point niya. Tapos mixing, wala rin akong masabi sa mixing. Ano pa? Lyric video, yung visualizer, okay din sa akin yung visualizer. Talagang nababanahan ko, napaka-dark. Sobrang dark. Yung pa pala isa, yung humor. Ang daming dark humor na narinig ko dito. Yung mapipigil lang kung papagitna ang kung realidad ang kikitel. Binigti yung lubid, sinabit sa puno ng kanilang pamantayan. Grabe yung dark, yung pagka-dark ng humor. Ano ba? Yung ngayon nakawala ako sa tanikala, hindi na makakatulong. Kahit sumaklolo ka, hindi rin na rin makakatulong. Grabe yun. Para siyang naniningil siya. Ito yung ganti ng ape. Kaya ito, ma-pressure ka sa paghihiganti ko. Mabahala ka, magambala ka, parang ganun. Hindi ko nakita na may gantong karakter yung Pablo. Kasi nakita ko siya kahapon doon sa yung gumagano'n siya, di ba? Hindi ko akalain na may gantong karakter siya, may parang siya, hindi ko Tapos yung pala, meron siyang binubuong alter ego doon sa katawan niya, doon sa kanta, di ba? Parang yun yung naniningil.
Yung isa, di ba yung intro parang ang bait lang na nagtataka lang na bakit ganun, ganito, ganyan. Bakit? Tapos biglang, ano yun? Sisingilin ko sila, parang ganun ba yun? Mananagot sila. Yung alter ego na yun, ayun yung naghihigante, parang ganun. Wala na wala akong masabing ano rito. Kahit pakinggan mo to ng 2018, kahit pakinggan mo to sa 2010, kahit 2010, pas pa rin to relevant pa rin to hindi to magiging irrelevant, men. Pakinggan mo to ng 2013, hindi to magiging irrelevant. Takin na, men, sobrang ano nito. Sobrang timeless ang mga ganitong. Para sa akin lang naman yun. Hindi kayo sangayon, bahala kayo. Basta para sa akin, napaka-timeless ng ganitong kanta. Wala tong pinipiling timeline. Kahit saan pwede mo ito pakinggan, kahit anong timeline ka pumunta. Pag pinakinggan mo to, ano pa rin to? Pasok pa rin to, men. Yun, para sa akin ganun. Napakatindi, men. Di malalaos tong gantong kanta. Gantong klaseng kanta. So, yun lang, no? Kung nagustuhan niyo yung mga gantong klaseng pagre-review, syempre, alam nyo na yun. Request nyo kung ano pa yung mga gusto nyo ipa-review. Syempre, bago kayo mag-request, subscribe kayo para yung ni-request nyo, mapanood nyo, diba? Comment kayo, mag-like. Syempre, dagdagan natin yung likes natin. Subscribe, syempre, subscribe. Tapos bisitahin yung page ko. Minsan kasi napuputol ni YouTube kasi gawa sa copyright talaga. Hindi natin maiwasan yun. Subscribe kayo sa page ko. Follow nyo ako sa page ko. Doon din nag-upload ako ng mga, doon ko ina-upload yung mga kompleto talaga. Yung kompletong video reaction. Kasi dito putol-putol gawa doon sa video nga. Follow nyo ako sa page ko. Comment nyo yung mga gusto nyo. Yung mga gusto magpa-shoutout natin yan. Tapos yung mga comment ng para sa akin, yung mga matatalinong comment, ikino-comment ko yan. Inano ko yan, sinashoutout ko yan. Yun lang, guys. Maraming salamat.